O pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, bagong script ayon po kay Sara Duterte. Ito pong pag-involve sa kanya o pagdadawit dito po sa tinatawag nating war on drugs o tokhang, no, tokhang queen daw si Sara Duterte dito po sa Davao City, no. Hamon po ni BP Sara, magdemanda kayo sa Pilipinas dahil hindi niya kikilalanin ng ICC. Ito po ang sinabi ni BP Sara, no? Bagong script na naman. Ito, pinatulan na po sila sa Kanyas. Alam niyo, tama po yung sinasabi ni BP Sara. Kahit po tayo, di ba? Never po natin na nakita o narinig yung involvement ni BP Sara nung siya ay mayor o maging nung vice mayor. Hindi po nasasama pangalan niya. Tama po si BP Sara doon. Matagal na po natin naririnig yung DDS. Matagal na po natin naririnig yung tokhang. In fact, kaupo pa lang ni Duterte ang ginawa ng mga dilawan, no? Sa pangungunan ni... Kaya nagtataka kayo, parang aping-api si Laila de Lima. Ano lang po natin, no? Ipaalala lang natin, no? Hindi pa po nag-iinit yung puwet ni President Duterte sa upuan nun, eh. Sinimulan na silang imbestigahan dyan sa DDS sa Davao, yung ginawa nilang tokhang, no, sa Davao. Pero never po nabanggit ang Vice Mayor, then Vice Mayor Sara Duterte. Never po nabanggit yung Mayor Sara Duterte dito po sa mga war on drugs na to, dito po sa mga EJK na to, no? Never po, sa lahat po, nakasubaybay tayo, eh. Di po ba? Narinig na rin natin yan si Las Cañas. Hindi po yan na, wala pong Sara Duterte na binabanggit po yan. Ibig nyo sabihin, all these years na hindi involved si Sara Duterte, nung naging vice president, involved na siya. Involved siya noong siya ay vice mayor at mayor. Ang gagaling magsigawa ng script, eh. No? Mahuhusay po sa gawaan ng script talaga itong mga gustong pabagsakin si Sara Duterte. Parang Bikoy lang yan, Bikoy part 2. Wala po naniniwala. Kaya nga sabi ni Sara Duterte, ang tagal na panahon, hindi siya involved. Nanood po tayo lahat sa investigasyon ni Laila de Lima hanggang napita na siya ni Richard Gordon. Pero hindi po involved. Nung nag-vice president, biglang involved na po. Ibang klase. Gustong-gusto po nilang pabagsakin, no? At all cost. Kinakailangan. Kahit naman, alam po ninyo kung sino man po yung nagpipinance dyan sa mga tao na yan. Pagpalagay na natin, nagtagumpay kayo. Hindi naman si Tambi ang mananalo. Layong malayo po. No? Okay. Sabi po ni BP Sara, kung talagang kayo ay totoo, na naniniwala kayo na merong siyang ginawa, ay ba't hindi nyo sampahan ng kaso? Hindi na po tatay niya presidente. No? In fact, kalaban po nila yung kalaban po ng pamilya nila ngayon, yung namumuno. Kayang-kaya nyo pong sampahan ng reklamo. Bakit po ayaw ninyong sampahan? Kaya naman po, di ba? Kaya po kayo tumakbo sa ICC noon dahil ang nirereklamo nyo, presidente ng Pilipinas. Noon. Pwede talaga sasabihin, anong laban namin dyan sa presidente? Bagamat mali na dumirekta kagad kayo sa ICC, mapapangatwiranan nyo kasi pinakamakapangyarihan. Ngayon po, wala na po sa kapangyarihan si Tatay Digong. Pwede nyo nga siyang sampahan sa local court kung gusto nyo talaga ng katarungan. Wala rin po si BP Sara. Pwede nyo naman po sampahan ng kaso. Bakit po hindi? Yun na nga Gusto nyo lang pabagsakin. Alam nyo po, sa dami po ng banat ninyo sa mga Duterte, wala na po naniniwala. Pwede naman talaga yun. No? Na kayo po ay malaya po kayo na dumulog sa local court at hindi po nila aatrasan. Ano po ba ang nakakapigil sa inyo? Wala na po sila sa kapangyarihan. Okay. Real talk lang po tayo. Ito po si Senator Amy. Si Senator Amy naman po. So ito po, alam naman natin na gawa-gawa lang yan, no? Si Senator Amy Marcos naman po, talagang hindi po nila mapaniwalaan sila po ni Senator Bato
na hanggang ngayon itinatanggi po ng mga politiko yung involvement nila dyan sa PI na yan, no? Sabi nga ni Bato, mahirap po yung national leader natin. Kasi matuturing po na national leader yung Speaker of the House eh. Mahirap po na yung national leader natin, mga national leader ay sinungaling, no? Kitang-kita na po sa unang saltada pa lang ng sa Senate investigation na doon po mismo sa bahay ni Romualdez, no? Pinsan Initiative. Doon po mismo sa bahay ni Romualdez nagmi-meeting tong mga nag-PPI na to. Tsaka maganda po kay Senator Amy, hindi na po siya nagtatago ngayon, no? Wala na pong talagang inihihiwalay niya na po yung para eto ini-expose din po ni Senator Amy yung mga totoong loyalista, mga Marcos loyalist. Una, sinabi niya na hindi ka naman Marcos, di ba? Unang pagtatanggi yun. Ikalawa, ngayon po pinakamalupit na sinasabi ni Senator Amy, hindi na po siya nagtatago. Matagal kaming napahirapan. Yung pamilya namin matagal na inusig. Kaya dito mo makikita kung totoong loyalista o hindi. Wala akong pakialam, hindi naman po ako loyalista eh. Kaya lang nanay ko loyalista yan eh. Tatay ko loyalista yan eh. Yun lang po ako nakakita na yung mga loyalistang vlogger mas kampi pa po sa hindi Marcos. Dapat nag-iisip-isip kayo eh. Totoo ba na yung si Pangulong Marcos na tatay? Ang pinangangalagaan? Yung pangalan pa rin ba ng Marcos? Ito po bagamat kahit parang ansama ng dating nito. Hindi ko naman po yan intention, no? Pero nagsabi na po ng katotohanan si Senator Amy, pwede niyo siyang banatan. Na ibig sabihin, pangalan lang pala ng Marcos ang gusto mong ipagtanggol. Yun na nga po yun. Di ba? Kasi alangan naman, sabi nga ni Senator Amy, dekada kaming siniraan nung binigyan kami ng second chance. Sasayangin lang namin dahil para kanino? Ito mga katanungan ni Senator Amy. Para saan? Bakit kami magsasayang nung pamilya namin? Bakit sasayangin namin para sino mag-gain? Bakit para dyan sa PI na yan? No? Sa totoo lang, para saan po yung PI? Para may makinabang lang na hindi naman Marcos. Tama naman yun. Kamag-anak nila. Pero panahon na po para tablahin yung kamag-anak. Yan yung punto ni Senator Amy. Kaya ngayon, nakikita nyo po, mag-isip-isip po kayo, yung mga nagsabing kayo ay Marcos loyalist, yung mga sinusuportahan nyo pong supposedly Marcos loyalist vloggers, baka Romualdez loyalist vloggers po yan. Kung naiintindihan, kasi yung mga supporter ng mga Marcos talagang, awayin namin yan. Sana, kung inuunawaan nyo lang kung saan nanggagaling si Senator Amy, maunawaan nyo yung hirap ng yan, sinabi ni Pangulong Duterte, baka ma-Marcos senior kayo. Ano ibig sabihin ni Pangulong Duterte doon? Pag hindi kayo naglubay dyan sa kaka-PI, baka ma-Marcos senior kayo. Baka tulad sa tatay. Yun po ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte doon, no? Kasi alam niyo, sa totoo lang, kung nakikinig kayo kay Senator Amy, may sense para sa mga Marcos eh. Kasi kami tapos na ako riyan sa unit team eh. Wala na akong balak na manawagan na buuin ng unit team. Hindi na. Paano po ba balimbing si Amy? Hindi po magiging balimbing sa